So welcome back for another video. In this video po, i-share ko sa inyo step by step on how to withdraw RS loan by Shopee. So sa mga previous video ko, na-share ko sa inyo na na-increasean nga po ako sa aking S loan. First offer ko noon, that was 5,000 pesos pa, then naging 6,000. After that, naging 17,500 pesos na po yung offer sa akin ni S loans. So sabi ko sa inyo previously, na i-share ko sa inyo once na mag-withdraw ako dito. So first time ko mag-withdraw ulit this 2024 ng aking S loan, but hindi ko po isasagad na i-withdraw yung whole amount na yon. I-share ko lang sa inyo yung step by step para kahit paano aware kayo and masundan nyo yung tutorial kung wala pa kayong idea on how to withdraw S loan by Shopee. But anyways, last year nakapag-withdraw po ako ng 3 beses. Yung this 2024, this is my first time to withdraw my S loan. Papakita ko yan sa inyo. So, this is my S loan dashboard sa Shopee. Then, as you can see dyan, meron po akong current loan na hindi pa po ako nabayaran. Then, click po natin to sa taas, yung withdraw loan. Then, nagulat po ako sa dashboard na to kasi may 12 months loan terms na ako. Kasi hanggang 6 months lang po ako lately. Nung nakaraan na na-feature ko to, hanggang 6 months lang. So, bigla po siyang may 12 months na. Nag-start ako 3 months, 6 months, saka 12 months. But anyways, tatanggalin po natin tong loan protection kasi as you can see, na-add po siya dyan sa monthly repayment. So, pwede naman po siyang tanggalin. Kasi kung meron yan po yung monthly ko sa 12 months ha. Then kapag wala, yan lang po yung monthly ko. So, although mababa lang naman siya, pero tanggalin na rin natin. So, sa 12 months po, sa 3,398.50 pesos yung monthly ko sa 12 months to ha. Then, meron po siyang standard interest na 4.95% per month sa 12 months. So, ilipat po natin sa 6 months ha kung may pagbabago. So, sa 6 months mo, yung monthly repayment ko is 648.49. Then, meron ulit ako monthly interest na 4.95. So, standard po yun. Then, meron po akong admin fee dito na 1%. Kaya sa 3,030 pesos yun po yung babawas nila. So, nilipat ko po sa 3 months. Then, sa 3 months po, yung monthly payment ko po is 1,148.51. Pero 3 months lang po yun. Then, yung monthly interest niya is ganun pa rin po, 4.95% per month. Then, meron pa rin po akong admin fee na 1% kasi standard po ni Shopee na may admin fee. So, ang marireceive ko lang po is 2,970 kasi 30 pesos yung babawas nila. Click natin itong withdraw now po. Then, sa portion po na ito, ay ini-enter ko po yung 6-digit PIN ni Shopee Pay. So, after po na i-enter ko tong PIN na to, magsa-successful na rin po ito. Tulad po nito. So, successful na po tayo dito. Then, back to S loan dashboard po tayo. So, kung makikita nyo dyan, bawas na po siya dyan. And meron na po akong current loans billing. Nag-reflect na rin po. So, punta tayo sa aking Shopee Pay. So, kung makikita nyo sa aking Shopee Pay po, nandyan na rin po siya. 2,974 kasi may 4 pesos po akong balance dyan kanina. Pero 2,970 lang yan. So, click po natin si Shopee Pay para makita natin yung ibang choices kung anong gagawin dito sa Shopee Pay. Sa Shopee Pay po, pwede po siyang pambayad ng orders kay Shopee ha. Kung gusto nyo mag-order dito. Then, ako kasi ang gagawin ko talaga dito is magbabank transfer. I mean, mag-send money pala ako. So, yan. I-click po natin. Wait lang. So, pakita ko lang po sa inyo yung transaction history na pumasok po yung 2,970 na galing nga po sa S loan. Nabawasan nga po tayo ng 30 pesos sa 3,000 kaya 2,970 na lang. Anyways po, balik tayo dito. Click po natin to si send money. Ayan, si send money po yung i-click natin. Then, ito po yung mga choices. So, send to mobile number or Shopee user, send to bank account, send to other e-wallet. So, ako kasi pipiliin ko tong send to other e-wallet. Kasi sa GCash ko nga to is send. So, click po natin to. Then, ito po yung lalabas. So, kiklik po natin tong transfer to a new e-wallet kung may bago tayong e-wallet or kung bago ka palang mag-withdraw. Pero kasi meron din akong history dito, kayo na lang din yung kinlik ko. So, ayun, fill out lang natin tong amount dito. So, isasagad natin na 2,974. Ayan, 2,974. So, hindi siya pwedeng sagad kasi meron po siyang admin fee na 15 pesos sa GCash eh. Kaya hindi po natin siya pwedeng isagad. Kaya mag-allowable amount tayo. Like, 2,950 lang muna kasi plus 15 pesos. Kaya 2,965 pesos po. Then, kung gusto niyo po yung ganito na may admin fee, pero direct na po siya sa GCash magsisend, go po kayo. Pero ako, babalik po ako doon sa send to money. Send to bank account po ang gagawin ko kasi ipapadaan ko po siya sa C-Bank para wala po akong charges. Para mas makatipid po ako. So, click lang po natin tong add new bank account. Then, punta tayo kay C-Bank ko. Then, fill out lang natin tong amount na to. 2,974 sagad po. Kasi wala naman pong charge to. So, next tayo. So, nakalagay po dyan. Free po yung kanyang admin fee. So, click po natin tong send money now sa baba. Then, mag-enter po tayo ng 6-digit PIN dito. Then, after that, so, successful na po. Then, punta po tayo sa aking C-Bank app. So, open po natin ito. Then, mag-enter po tayo ng 6-digit
PIN again para ma-open natin tong app ko dito sa SeaBank. Then, nandito na po siya. Then, kung mapapansin niyo po dito sa baba, sa transaction history ko, nakalagay dyan, Shopee Pay Transfer, 2,974. Kaya naging 2,985 po yan kasi meron po akong balance dito. So, ayan. Kung makikita niyo po dito, meron tayong Pay and Transfer dyan na icon. So, yan po yung i-click natin kasi magta-transfer nga po tayo sa GCash. So, i-click po natin to. Then, mapipili po tayo dito kung saan natin ita-transfer. Ita-transfer natin sa other SeaBank, other bank, e-wallet. Syempre, si e-wallet po yung kiklik ko kasi to GCash ako eh. So, click natin to si GCash. Then, so, enter lang natin yung name or mobile number or GCash account number. Then, after entering this, pila pa naman natin to. Antay lang natin tong 2,975 na lang isa-send ko. Kasi 2,974, di ba, ang galing ko nga kanina sa Shopee Pay. Pero 2,975 na lang nung hingi tayong piso dito sa SeaBank ko. Para, walang butal. Walang butal. Butal na nga ito eh, no? So, 2,975 pesos. Then, transfer method po is via InstaPay. Then, yung processing time is real time po talaga. So, yung yung transfer fee niya po is free. Kung makikita nyo dyan, wala po talaga tayong binabayaran dito. So, kung okay na po tayo dito, click po natin tong next. Then, review lang po natin to. Kung okay na rin tayo, confirm lang natin. Then, after this, mag-enter ulit tayo ng 6-digit PIN ni SeaBank app. Kasi, yun yung para makapag-proceed na po tayo for the next step. So, medyo matagal siya pag ganito kasi pag transferring talaga medyo matagal. Kaya hindi po siya pwedeng syempre i-skip. So, after this po, so, transfer in progress na, then successful na rin po tayo. Payment successful na. Then, magte-text din naman po si GCash sa atin tsaka si SeaBank, magno-notify po na successful nga daw po yung aking transaction. Punta tayo sa SeaBank again. Tignan natin kung wala na yung balance. So, punta tayo sa GCash. And nandito na rin po sa transaction na successful po siya yung 2,975 from SeaBank. So far, wala naman din nagbago sa S-Loan. Kung ano yung withdrawal process ko dati is ganon pa din. Kung makikita nyo doon, marami pong choices, marami pong mode of payment para ma-disperse natin yung ating pera. Pero kasi ako, pinipili ko talaga lagi si SeaBank para wala pong charges. Kung nakita nyo kanina, free po lahat ng charges. Try ko rin kanina, di ba, na nag-try akong i-access from Shopee Pay to GCash directly. At kita nyo na may admin fee po siya na 15 pesos na standard po yun na kahit anong amount. Standard po yun. So, kung wala kayong SeaBank account pa, ay pwede po kayong mag-direct from Shopee Pay to GCash account. So, ako kasi, naging behavior ko talaga yung ipapadaan ko siya sa SeaBank kasi alam ko na from SeaBank, wala pong charge kapag i-forward siya sa aking GCash account or to other any bank account. So, yun po kasi kaganda sa SeaBank, wala po siyang cash in, cash out fee from Shopee Pay. Nakita nyo rin po kanina is free po yung kanyang charges, yung kanyang transfer fee. So, wala po tayong binabayaran. I encourage everyone na mag-create kayo ng SeaBank account kapag may Shopee Pay kayo or kung may Shopee account kayo and verified and meron kayong mga ganitong offer na S-Loan or S-Pay Later kasi napaka-convenient po ang SeaBank gamitin kapag na-link po natin ito sa ating Shopee account kasi yan po yung partner bank ni Shopee. Anyways, as you can see kanina, real time po yung ating disbursement dito hindi po ito na-delay. Agad-agad po pumapasok sa ating Shopee Pay kapag nag-withdraw tayo from S-Loan. Then gusto natin to i-transfer sa ating SeaBank account is real-time din po. Wala din siyang charge. Then, SeaBank to GCash is real-time din po. Wala po akong nagiging aberya dito. If may katanungan kayo, you can comment down below naman. Pasensya na po nalobot yung aking isang camera kaya ito po yung gamit kong camera ngayon. Anyways, i-update ko na lang po kayo by the next video kung anong ganap dito or bagong update dito sa S-Loan. I-update ko din kayo kung magkakaroon ba ako ng increase, kung ganitong tingi-tingi lang yung withdraw ko. So yun lamang po. I hope may natutunan kayo sa video ito. I hope nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan niyo yung video, please don't forget to like, share, and subscribe. And click niyo yung bell button para updated kayo sa mga bago ko pa pong mga videos like this. Thank you for watching this video. Bye!